una sa lahat. PBA player na si Jan Amores nireklamo ng pamamaril sa Lumban, Laguna. Sa pool sa video si Amores habang nakasakay sa motorsiklo at biglang namaril na nakalitan niya sa basketball. Ang buong detalye ng balitang yan, abangan. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Mahigit 6 trillion pesos na panukalang national budget aprobado na ng Kamara. Kasama na rito ang pondo ng tanggapan ni VP Sara na tinapyasa na mahigit 1 bilyong piso. Vice President Sara Duterte tinabla ang panawagan ng ilang kongresista na magre-resign na lang siya. Hindi ako aalis dito dahil nilagay ako ng mga tao dito. Pamimigay umano ni VP Sara ng mga sobre may lamang 50,000 pesos sa ilang opisyal ng DepEd, pinabulaan ng bise. Gusto lang daw gumante ng mga sinibak na DepEd USEC. Kaliwat ka ng iringan na may kasamang suguran at sigawan na videohan sa Senado at sa Konseho ng Maynila. Sanggol na sinilid sa eco bag natagpuan sa isang damuhan sa Cabuyao, Laguna. At sa Showbiz Tonight, K-pop group na 17 magko-concert muli sa bansa. Pasado na sa mababang kapulungan ng 6.352 trillion pesos sa panukalang national budget para taong 2025. Sa lumusot na bersyon ng budget ng mga kongresista, higit 1 bilyong piso ang tinapya sa pondo ng Office of the Vice President. At live mula sa Batasang Pambansa, nasa frontline ng balitang yan, Brian Basa. Brian, anong nangyari sa plenary debates? Bokmean, higit 10 oras ang inabot ng mga mambabatas sa pagbusisi ng 2025 national budget ngayong araw. 2 linggo na nila itong tinututukan at 8:43 ngayong gabi ganap ng lumusot sa Kamara ang panukalang pambansang pondo. Bago yan, isinalang sa plenaryo ang budget ng 11 ahensya ng gobyerno. Kabilang dyan ang Office of the Vice President na ilang beses sinuspinde ang budget deliberation dahil sa pagliban ni Vice President Sara Duterte. Sa botong 285 na pabor, laban sa 3 lamang na kongresistang kumontra, na ipasa na sa plenaryo ng Kamara ang panukalang 6.352 trillion pesos na national budget para sa susunod na taon. Kasunod yan ng pag-certify as urgent ni Pangulong Bongbong Marcos sa panukalang budget. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, kasama na rito ang 733 million pesos na aprobadong budget ng opisina ni Vice President Sara Duterte sa 2025, kapareho ng pondo noon ni dating VP Leni Robredo. May ilang miyembro pangaraw na nagmungkahing bawasan pa ang pondo ng OVP at may humiling pang gawin itong zero budget dahil sa hindi pagsipot ng bise sa mga deliberasyon. Nauunawaan daw niya ang pagkadismaya ng mga kongresista pero kailangan pa rin ng pondo ng OVP para maghatid ng serbisyo sa mamamayan. 3 beses inisnab ni VP Sara ang budget deliberation ng Kamara. Binoykot tayo ng Vice Presidente sa pagpapatuloy ng pagdinig ng panukalang budget ng OVP. Kahit representative mula sa opisina niya ay walang nagpakita. Pambabastos ito sa taong bayan. Maging ang sponsor ng OVP budget na si Congressman Zia Alonto Adyong nahirapang depensahan ang pondo. It's kind of frustrating, to be honest. It would have been easier for me, to be honest, to sponsor the budget of the OVP had they been so cooperative. No? I personally have my own concerns, no? Concerns that I would like to be clarified with. 2 bilyong piso ang unang hininging budget ng OVP
Pero 1.29 billion pesos ang tinapyas ng Kamara. Ayon sa Kamara at Senado, target nilang mapapirmahan sa Pangulo ang 2025 General Appropriations Bill bago magpasko. Nasa Senado na ngayon ang bola. Sa ngayon, on schedule ang mga pagdinig sa komite ng Senado at minaasahan namin na ito'y maaprubahan ng may sapat na panahon para ito'y mabasa at ma-review ng Pangulo kaugnay ng mga line item veto. Pinuri naman ng Pangulo ang kooperasyon ng Kamara at Senado sa pagpasa ng pambansang pondo. Sa pagtatapos ng budget deliberation, binigyang pugay ni House Speaker Martin Romualdez ang kanyang mga kasamahan sa pagsisikap nilang matupad ang kanilang tungkulin. Narito ang kanyang pahayag. Today, we adjourn the session in high spirits. We have demonstrated once again our legislative efficiency with a succession of significant laws. Dahil sa ipinakita ninyong kasipagan at dedikasyon sa trabaho, ipinaabot ko po ang taos-pusong pasalamat sa inyong lahat. Maraming salamat. Binati rin ni Romualdez ang minority bloc sa mga ambag nito sa Kamara. Adjourned na ngayon ang sesyon. Magbabalik ito sa November 4. Balik sa inyo. Maraming salamat, Brian Basa. Ginit ni Vice President Sara Duterte na hindi siya magre-resign sa kabila ng mga panawagan ng ilang kongresista na magbitiw siya dahil sa hindi niya pagharap sa mga pagdinig ng Kamara. Nasa frontline na balitang yan si Elaine Fulgencio. Hindi ako aalis dito dahil nilagay ako ng mga tao dito believing that I will work for the country. And that is what we did. We worked. Nanindigan si Vice President Sara Duterte na hindi siya magbibitiw sa pwesto bilang pangalawang pangulo ng bansa. Kasunod ito ng pahayag kahapon ng ilang kongresista na mag-resign na lang si VP Sara kung hindi na raw siya interesadong gampanan ng kanyang tungkulin bilang Vice Presidente. Dahil yan sa hindi niya pagdalo sa pagdinig ng Kamara maging sa plenary debate para sa budget ng Office of the Vice President. Hindi naman kasi ako sasagot sa young guns. Dahil kailangan ko sumagot sa 32 million na bumoto sa akin, hindi sa isa or dalawa na tao. Sinabi yan ni VP Sara sa isang biglaang press conference kanina. Giit niya, hindi na siya magpapakita sa anumang pagdinig sa Kamara. Wala naman daw kasi itong sapat na basihan at wala rin daw sa batas na obligado siyang humarap. Sa budget deliberation ng Senado na lang daw siya dadalo. In aid of legislation lang ito at hindi naman ito prosecution or investigation. Ibig sabihin, pwede humindi ang tao, di ba? Kasi, ayoko sumali sa pag-craft ng legislation nyo. Bakit nyo ako pipilitin? Di maghanap kayo ng ibang resource person. Kumbinsido raw siyang pakulo lang ng Kamara ang mga pagdinig para patalsikin siya. Actually, kung mapapansin nyo, hindi ako nakikipag-usap sa kanila. Nakikipag-usap lang ako kay Zaldico at kay Martin Romualdez. Gusto nila mag-impeachment, diba? So apparently, pakiramdam ko at sa tingin ko sa mga nangyayari, wala silang kaso for impeachment. Ang track ni Franz Castro, ni Trillanes, is impeachment. Gumawa sila ng isa pang track na resignation. Parang papalabas nila, impeach ka namin for wrongdoing, whatever. And then, itong isang grupo na ito, umalis ka dyan. Kasi kapag hindi ka umalis, kapit-tukok ka. Ayon naman kay House Speaker Martin Romualdez. Well, we'd like to very much see the Vice President, but she selected to absent herself, and she sent us letters explaining why. But of course, we would most appreciate her presence. Hindi nakadalo sa plenary debate si VP Sara noong Lunes. Sabay namang kumalat online ang mga litrato ng bise habang nasa beach sa Calaguas Island. Una nang sinabi ng OVP na paninira at fake news ang balitang nasa beach ang bise habang tinatalakay ng Kamara ang kanyang budget. Base naman sa report ng PNP Bicol Region, September 21, Sabado, nang mag-check-in sa I Love Calaguas Resort si VP Sara. September 23, Lunes, araw kung kailan ginanap ang budget deliberation, 6:28 AM pa lang ay nag-check out na sa resort ang bise. Ibig sabihin, totoong wala na siya sa beach ilang oras bago nagsimula ang budget deliberation, bandang 10:00 ng umaga. So tama din ako. Walang budget hearing na nangyayari at 6:32 AM. Walang congressman magigising
10 a.m., nandun na kami sa Vinson's poblasyon. Umiikot na kami doon sa iba't iba nilang landmarks sa Vinson's. Nag-ikot daw ang bise sa mga historical landmark at cultural heritage ng Camarines Norte. Bumisita rin siya sa mga barangay para alamin ng problema sa access sa medical care at problema sa kuryente at tubig. Sa video namang nakuha ng News 5 sa talumpati ni VP Sara, lumalabas na alam niyang hinahanap siya sa kamera. Hinahanap nila ako doon ngayon sa House of Representatives kasi pinag-uusapan nila ang budget ng Office of the Vice President. So pakisabi na lang nandiyo ako sa inyo. Sabi ko sa kanila, binibigay ko na yan sa inyo kung anong gusto niyong gawin. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Nagkapatawaran na sina Senator Mig Zubiri at Alan Peter Cayetano matapos silang magkasagutan sa Senado. Kaugnayan ng resolusyon tungkol sa karapatang bumoto ng mga taga-Embo Barangay sa Taguig. Narito ang aking report. Huwag mo ako sigawan. Yung beses ka rin nakiusap pa. Hanggang doon na. Nag-abroad ka pa eh. Anong gusto mo? Anong gusto mo? Oh. Yan ang mainit na sagutan kagabi ni Senator Mig Zubiri at Senator Alan Peter Cayetano sa loob mismo ng plenaryo ng Senado. Wala akong pakialam sa pumoto dun eh. Sinabi mo yun. Interes mo lang iniisip ko eh. Nakunan ito kahapon habang nakahinto ang sesyon. Ano sindak dito eh? Bakit? Sisigaw. Umawat naman agad ang mga kapwa nila senador na sina G.V. Ejercito at Pia Cayetano na niyakap pa ang kapatid. Bago ang kanilang sagutan, hiniling ni Senator Alan Cayetano sa plenaryo na aprubahan ang Concurrent Resolution No. 23. Layo nitong hikayatin ang Commission on Elections o COMELEC na isama sa 2 distrito ng Taguig ang 10 Embo Barangays na dating bahagi ng Makati City. Ito'y para makaboto sila ng kongresista sa kanilang lugar. Sa ngayon kasi wala silang kinabibilangang distrito kaya hindi sila makakaboto ng congressman sa darating na eleksyon. There's one struggle that they need the help of Congress, which is to be able to run for Congress. We should not take out their right to have a representative and to vote for a representative. Hanggang sa uminit na ang usapan ng talakay ni Cayetano kay Zubiri ang karapatang bumoto ng mga nasa Embo Barangay. The issue here is very basic. It's representation. It is suffrage. The people of the Embos will be very grateful that we gave them the choice, di ba? Sinong gustong tumakbo at sinong gustong nilang iboto. Giit ni Senator Cayetano na asawa ni Taguig City Mayor Lani Cayetano, wala naman silang magiging pakinabang kung maipasa ang nasabing resolusyon. My wife as mayor, sinabi na ng COMELEC, pwede siyang tumakbo. And pwede siyang iboto sa Embo. So with or without this resolution, wala tong epekto sa aking wife, sa vice mayor, sa konsehal. Wala naman daw itong problema kay Senator Zubiri pero wala raw sa agenda ng Senado kahapon na pag-usapan ang tungkol sa mga Embo Barangay. Gusto rin daw muna itong ipaalam ni Zubiri kay Senator Nancy Binay na taga Makati City, kaya siya humingi ng 1-minute suspension. Pero tumagal ito ng hanggang 6 na minuto. Dito na nangyari ang sagutan sa viral video. Under the rules, you have 1 day. Don't give me that. Don't give me pare. Pag lugar mo, ilang beses ka nakiusap sa akin eh. Sa pagbalik ng sesyon, ipinunto ni Zubiri na baka pwedeng ipagpabukas na lang ang naturang resolusyon ni Cayetano para mas mapag-aralan pa. Ang akin lang sana, explain sana sa amin ano itong pag-usapan natin. Yun lang. Biglaan eh. We don't wanna be like other establishments na ano lang tayo, in the midnight hour we're passing measures. Pero depensa ni Cayetano, I don't wanna take the risk. Nakita nyo naman yung mga ulan ngayon, kung bumagyo bukas at mag-adjourn tayo. Sa huli, nagkapatawaran din at nagyakapan pa sina Cayetano at Zubiri. If I raised my voice, it's because, it didn't have to go that way, and I apologize if I raised my voice. Okay, ang akin dyan, if it will help you, maybe we can pass this, we can take it up tomorrow. So if you're apologizing for raising, I also apologize for raising my voice, my friend. Ang isa sa mga umawat ni si Senator G.V. Ejercito, kinabahan daw na baka umabot sa pisikalan ang tensyon kagabi. Nakahanda na rin ako kung talagang mag-aabutan sila. Kainitan talaga. Pagod na rin siguro lahat.
Inadopt din ng Senado kagabi ang Concurrent Resolution number 23 at dahil hindi naman ito batas, ang tanging magagawa lamang nito ay maipaabot ang panawagan ng Senado sa COMELEC na hanapan ng paraan kung paano makakaboto ang mga residenteng sakop ng nasabing 10 EMBO barangays. Mahalaga daw na maipaabot agad ito ng Senado sa COMELEC dahil sisimulan na ang filing ng Certificate of Candidacy mula October 1 hanggang October 8. Ipinagtataka naman ni Senator Binay ang anyay timing ng resolusyon ni Cayetano. Mungkahin ng senadora? Kasi yung EMBO, in fact, sinabi din naman ni Senator Alan kagabi, yung population nila is already 300,000. So technically, they deserve one district, di ba? It's been 2 years yung desisyon ng Supreme Court. They had ample time to create a district for EMBO. So, ang sa akin dapat, they deserve that one slot based on their population. Bukod sa Senado, nagka-tensyon din sa Konseho ng Manila. Ang punot dulo ng gulo, pondo ng lungsod sa susunod na taon. Nasa frontline ng balitang yan si Ria Fernandez. Sa taasan ng boses at tulakan, nauwi ang komprontasyon ng mga konsehal ng Manila City Council kahapon. Ang nagkakaalitan, sina Councilor Joel Villanueva at Councilor Philip Lacuna. Ilang minuto pang tumagal ang tensyon bago sila tuluyang naawat. Maya-maya, lumapit ang dalawang konsehal kay Vice Mayor Yul Servo kung saan muli silang nagsagutan. Ang ugat ng girian, niratsyad na raw ang pagpasa sa 2025 budget ng lungsod na nagkakahalaga ng 25 billion pesos. Sa kabila raw kasi ng pakiusap ni Villanueva na mabusisi ang pondo ng lungsod sa susunod na linggo, na naig pa rin ang boto ng mayorya at nakalusot ang panukala sa ikatlot huling pagbasa ng konseho. Nag-issue raw ang aming mayora, Hani Lacuna, ng Certificate of Urgency na dapat maipasa na. Nagtataka naman kami, bakit kailangan maipasa na considering na hindi pa pumapatong yung buwan ng Oktubre. Na supposed to be, dapat dito nagkakaroon ng public hearing at tumaharap yung mga department heads sa mga konsihal para matanong sila at malaman at i-justify nila yung hinihingi nilang pondo. Para kay Manila Councilor Joel Villanueva, malinaw na politika ang dahilan sa mga nangyayari sa kanilang konseho. Lalo't hayag na ang pagpanig ng kanilang kampo kay dating Manila Mayor Isko Moreno na tatakbong muling alkalde ng lungsod sa 2025 elections. Dinepensahan naman ni Manila Councilor Uno Lim ang naging proseso kahapon. Si Lim ang pumalit kay Councilor Lacuna bilang Appropriations Committee Chairman bago magkagulo sa sesyon. Giniit niyang legal ang proseso kahapon. May certification na galing sa ating mayor na urgent yung budget dahil nga kung ano na yung mga nangyaring calamity. Of course, tuloy-tuloy yung ating mga services. So kapag meron hong urgency na request so ang local chief executive, tignan ho natin sa local government code, sa internal rules of procedure. Yan ho yung naging basihan ho po namin kahapon. Noon lamang Hulyo, kinuwestiyon ng kampo ni Villanueva hanggang sa korte ang umano'y secret session ng konseho kung saan tinanggalan daw sila ng mga komite. Sinagot ito noon ni Servo sa pamamagitan ng isang madamdaming talumpati. At saka nag-walk out. Lahat ng sobra, may hangganan din. Baka makasakit pa ako ng damdamin, kayo akong mangyari yun. Moto proprio, I will adjourn the session. Session adjourn! Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Kaugnay ng balitang yan, tinawag na kulang sa pansin ni Konsehal Philip Lacuna ang nakagirian niyang si Konsehal Joel Villanueva. Political gimmick lamang daw ang ginawa ni Villanueva at kanyang mga kasabwat. Ginawa lang daw nilang acting workshop ang konseho at wala raw totoong isyong pinaglaban. Nakafocus daw siya sa totoong trabaho kasama ng iba pang konsehal na bumoto pabor sa pagpasa ng budget ng lungsod. Posible raw maging state witness si dating Bamban-Tarlac Mayor Alice Go ayon kay Senator JV Ejercito. Kumbinsido raw ang senador na hindi si Go ang nagpapatakbo ng mga iligal na pogo kundi isang malaking sindikato. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Isang mahalagang personalidad ang pinangalanan ni dating Bamban-Tarlac Mayor Alice Go sa isang executive session sa Senado kahapon.
Yan ay matapos sabihin ni Go na handa siyang pangalanan ang most guilty sa operasyon ng mga iligal na pogo sa bansa. Ayon kay Senator Risa Hontiveros, tugma ang personalidad na tinukoy ng dating alkalde sa teorya ng Senate Committee. Hindi muna idinetalye ni Hontiveros ang pinangalanang personalidad, pero hindi raw ibig sabihin nito ay kontento na sila sa mga nakuhang impormasyon mula kay Go. Kung si Senator J.V. Ejercito naman ang tatanungin, may napala naman ang komite sa executive session. May icebreaker tayo kay paano magsalita siya ng totoo kaysa naman lagi na lang I invoke my right at ayaw magsalita. Tingin pa ni Ejercito, maaaring maging state witness si Go kung isisiwalat niya ang tunay na mastermind sa mga pogo. Kumbinsido ang senador na hindi si Go ang nagpapatakbo ng mga ito dahil nasa likod umano nito ay isang international crime syndicate. Yung ganito kalaking operation, importante lang sabihin niya sana kung sino at di rin natin masisi na may takot ito sa banta sa buhay niya dahil kung international crime syndicate ito, alam naman natin walang takot yan na pumatay. Yun naman importante, malaman natin yung pinakapuno di ba? Ako naniniwala baka pon lang ito yung mga yung mga babaeng ito Nakadepende pa rin daw sa Department of Justice kung maituturing na mahalaga at kung totoo ang mga ibubunyag ni Go. Hindi naman sinabi ng mga senador kung may sangkot na Pilipino at opisyal ng gobyerno sa mga pogo. Pero maaaring nabanggit na raw ang pangalan ng mga nakaraang pagdinig. Meron siyang sinabihang pangalan. Hintayin na lang natin kung madesisyonan ng komite na i-share sa inyo. In fact, hindi naman siguro, parang alam niyo parang nabanggit na ba during the hearing? Umaasa naman ng mga senador na mas marami pang impormasyon na makukuha kay Go sa susunod na executive session. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Susunod, buwan ng sobre na may lamang 50,000 pesos ipinadala raw noon ni Vice President Sara Duterte sa dating head ng Procurement Department ng DepEd. Sa pool sa video, PBA player na si John Amores na maril na nakaaway niya umano sa isang basketball game sa Lumban, Laguna. At K-pop group ng 17 magko-concert ulit right here sa Pilipinas. Magbabalik pa ang Frontline tonight. Mga kapatid, Ed Linggaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nilagay sa eco bag sa katinapon sa damuhan ng isang bagong silang na sanggol sa Cabuyao, Laguna. Natagpuan po yan ng mga residenteng mamumuhan lamang sana ng mga dahon ng malunggay. Yan iba pa sa report ni John Arawa. Bata nga, kawawa to. Buksan nyo. Barangay, bata to na. Nakasilid sa isang eco bag sa gitna ng damuhan. Ganyan natagpuan ng mga residente ang isang bagong silang na sanggol sa isang subdivision sa Barangay Pulo sa Cabuyao, Laguna. Kunin natin, dali natin doon. Kwento ng isang residente, kukuha lang sana siya ng dahon ng malunggay nang makarinig siya ng iyak ng bata. Tapos may nakita sa green, nandun nagmumula yung green na eco bag, doon nagmumula yung iyak ng bata. Kaya dali-dali niya pong tinignan yon. May bata pala sa loob. Maingat namang kinuha ng residente ang sanggol. Loko magulang yun. Ginawa-gawa bago itatapos yung bata. Dinala agad ang sanggol sa ospital para suriin. Sa backtracking ng PNP, walang nahagip sa CCTV ng subdivision ng taong may bit-bit ng kaparehong eco bag. Patuloy pa rin ang investigasyon kung sino ang nag-abandona sa sanggol. Sa Sibunga, Cebu naman, sa kulungan ang bagsak ng dalawang lalaking nanghalay umano sa isang 15 anyos na dalagita. Ayon sa pulisya, nangyari ang umano'y pangahalay sa isang abandonadong bahay noong linggo ng hapon. Mismo ang lola raw ng dalagita ang nakakita sa pangahalay. Agad namang nahuli ang dalawang sospek pero itinanggi nila ang akusasyon laban sa kanila. Iginiit ng 22 anyos na sospek na si Alice Ray. Nobya niya ang dalagita at hindi niya raw ito pinilit na makipagtalik. Sinabukan nga raw, sir. Nagkasundo kami niyan, sir. Hindi namin yan ni-rape. Nagkasundo kami. Depensa naman ng isa pang suspect na si Alice Mar. Sinamahan lang daw niya ang kaibigan pero hindi raw niya hinalay ang dalagita. Hindi totoo, sir, na ginalaw ko rin ang babae dahil nahihiya ako sa barkada ko kung gagalawin ko ang babae. Magsyota kasi sila pero nasa labas lang ako habang sila nasa loob.
Nagkasundo silang dalawa magtalik sa loob. Nahaharap ang dalawang suspect sa reklamong rape. Sugatan naman ang mag-ina sa Capuocan, Leyte matapos silang saksakin ng sarili nilang padre de pamilya sa loob mismo ng kanilang bahay. Base sa investigasyon, halos isang buwan nang hindi umuwi ang suspect sa kanilang bahay. Nang bigla umano itong umuwi noong linggo, nagkasagutan sila ng kanyang live-in partner. Doon na raw pinagsasaksak ng suspect ang kanyang kinakasama at 25 anyos na anak. Agad namang naisugod sa ospital ang mag-ina at nasa ligtas ng kondisyon, habang ang suspect nakakulong na at nahaharap sa reklamong attempted murder. Nagbabalita mula sa Frontline, Jana Rua, News 5. Sa ibang balita, isiniwalat ng isang dating Undersecretary ng Department of Education na nakatanggap siya ng siyam na sobreng naglalaman ng 50,000 pesos mula umano kay Vice President Sara Duterte. Buwelta naman ng pangalawang Pangulo, gumaganti lang ang sinibak na DepEd official. Nasa frontline ng balita yan si Marian Enriquez. I do not know. Sa pagdinig kanina ng House Committee on Good Government and Public Accountability tungkol sa isyu ng paggamit ng pondo ng Office of the Vice President at Department of Education kabilang ang confidential funds, ipinakita mismo ni dating Education Undersecretary Gloria Mercado ang siyam na sobreng pinaglagyan umano ng 50,000 pesos na cash bawat isa. Galing daw ang mga ito kay Vice President Sara Duterte noong kalihim pa siya ng DepEd. Buwan-buwan daw natanggap ni Mercado at ng iba pang opisyal ng DepEd ang mga sobre mula February hanggang September 2023. The envelopes where the money was. Comsec? So it's 9 envelopes. Kuha po yung envelope. So it says hope and the amount is there. Kasi ang sakit naman noon, ordinaryo lang akong trabahante tapos inano ka ng Vice President, di ba? Si Mercado ay nagsilbing hepe ng Procurement Entity at Human Resources Office ng DepEd sa ilalim ng pamumuno ni VP Sara. Ipinadaan daw ang mga sobre kay Assistant Secretary Sunshine Fajarda. Tanong ng mga kongresista, para saan ang mga binigay na cash? It's kind of harsh word to use. Bribe, because if or should I say it is a means to influence your decision being the hope. It could be. Inakusahan ni Mercado ang DepEd na nagka-hocus-pocus sa mga bidding noong panahon ni VP Sara. October 2023 daw nang mapilitang mag-resign si Mercado matapos questionin ang pumalyang bidding sa computerization program ng DepEd. Kinausap daw siya noon ni dating DepEd Assistant Secretary Ron Monsayak na hayaan na lang mag-usap-usap ang mga bidder, pero pinabulaanan niyan ni Monsayak. Ba't naman ho ako mag-uutos ng illegal sa isang USEC na Head of Procuring Entity na may mga kasamang tao na hindi ko man lang kilala? Sa isang press con, iginit ni VP Sara na kasinungalingan ang mga sinabi ni Mercado. Gusto lang daw nitong gumanti matapos sibakin sa DepEd. Nahuli daw kasi siyang nagsosolicit ng pera nang walang pahintulot at kumuha ng teaching position para gawing executive assistant niya. Gloria Mercado is a disgruntled former employee of the Department of Education. I think hindi lang siguro niya matanggap na kasalanan niya kung bakit siya pinalayas sa Department of Education. Pero hindi din talaga namin matanggap na magsusolicit ka sa isang private company on paper 16 million. And then, kukuha ka ng teacher item sa field, gagawin mong EA sa central office. Hindi pwede yun. Itinanggi naman ni Mercado na nanguna siya sa pagsusolicit. Tanging equipment daw ang na-turn over sa DepEd at hindi cash. Ayon naman kay Committee Chairman Joel Chua, posibleng kasuhan ng plunder o pandarambong si VP Sara dahil sa kinukwestiyon na confidential funds ng OVP. These amounts easily surpass the threshold for the crime of plunder under our laws. Inaasahang magpapatuloy ang pagdinig ng komite sa mga susunod na linggo kahit naka-break ang sesyon ng Kongreso. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Showbiz tonight tayo. Mark your calendars, fellow Karats.
dahil magbabalik sa Pilipinas ang K-pop group na 17. Magkaka-concert sila sa Bulacan para sa Asian leg ng Right Here World Tour. Gaganapin yan sa January 18 at 19 sa susunod na taon. Bibisitahin din ng 17 ang Singapore, Indonesia at Thailand. Hindi makakasama si Jonghan na papasok sa military service at si Jun na may acting project sa China. Noong nakaraang Enero lang na mag-concert sa bansa ang 17 bilang bahagi ng Follow World Tour. Diyan lang kayo mga kapatid, marami pa akong hatid na chika mamaya. Susunod, halos 600 kabilang ang commander ng militanteng grupong Hezbollah patay sa airstrike ng Israel sa Lebanon. Libo-libong teddy bears dinisplay sa Qatar bilang pag-alala sa mga batang namatay sa giyera sa Gaza. At BTS V nag-flex ng kanyang transformation habang naka-military leave. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Aabot sa 600, kabilang isang commander ng militanteng grupong Hezbollah ang namatay sa Lebanon matapos itong paulanan ng airstrike ng Israel. Sa gitna po ng giyera, nanawagan ng kapayapaan ng Santo Papa. Narito ang Frontline News Abroad. Sa pulsa CCTV footage na ito ang pagsabog sa ilang gusali sa Lebanon. Dulot yan ng airstrike ng Israeli military. Target ng Israel ang militanteng grupong Hezbollah, nakakampi ng grupong Hamas sa Gaza. Nawasak ang mga gusali at bahay. Nagsilika sa mga residente papunta sa mga evacuation center. Bumuhos ang emosyon ng ilibing ang mga namatay sa pag-atake. Sa tala ng Ministry of Public Health ng Lebanon, aabot sa halos 600 ang nasawi sa pinakahuling airstrike. Halos 2,000 naman ang sugatan, kabilang sa mga napatay ang isa sa mga commander ng Hezbollah. Rumesbak naman ng Hezbollah sa pag-atake ng Israel. Ipinatunog ang sirena sa Israel, senyales na may paparating na mga rocket mula sa Lebanon. Napabagsak ng Israel ang mga rocket at may ilang tumama sa mga bahay. Ayon sa Israel Defense Forces, tatapusin nila ang military operation sa pinakamaikling panahon. Kinondena ng iba't ibang bansa sa Middle East ang airstrike sa Lebanon. Sa Yemen, nagkilos protesta ang mga estudyante at tinapak-tapakan nila at sinunog ang watawat ng Israel. Nanawagan rin si Pope Francis sa international community na wakasan na ang tensyon sa Lebanon. Sa kanyang talumpati sa Vatican City, humiling ang Santo Papa na ipagdasal ang mga biktima ng digmaan. Kinumpirma naman ng Department of Foreign Affairs ng Pilipinas na walang Pinoy na nasawi o nasaktan sa Israeli airstrike. Nauna na ring nanawagan ang DFA sa mga Pilipino sa Lebanon na lumikas na. We still reiterate the call for all Filipinos in Lebanon to avail themselves of the government's voluntary repatriation program habang commercial flights are still available. Our embassy has been coordinating with the Filipino community and taking the necessary steps to initiate mass repatriation in case the need arises. Ayon sa ahensya, nasa 500 Pinoy na ang nakauwi ng bansa, habang nasa 1,000 pa ang kasalukuyang pinoproseso ang repatriation. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Nakadisplay sa Doha, Qatar ang 15,000 teddy bear bilang pag-alala sa mga batang namatay sa giyera sa Gaza. Ginamit ang mga teddy bear bilang simbolo ng pagiging inosente ng mga batang nadamay sa giyera. Nakatayo sa semento ang mga teddy bear na sumasalamin naman sa pinsalang dulot ng karahasan. For sale ang mga teddy bear at ang kikitain dyan ay gagamiting pondo para tulungan ang mga biktima ng digmaan. Sa huling tala ng Palestine, mahigit 41,000 na ang nasawing Palestinian mula nang umatake ang Israel sa Gaza.
Nag-flex si BTSV ng kanyang mas fit at mas active na transformation habang naka-military leave. Sa Instagram post ng isang fitness coach, looking bulky at naka-pispa si V in his sleeveless shirt. Kasama rin nila sa gym ang isa pang Korean actor na si Kim Min-jae na nasa military rin ngayon. Tila may pasilip naman sa kanyang solo comeback ang napabalita noong girlfriend ni V na si Blackpink Jennie. Sa kanyang IG video, may pinaskill sa pader si Jennie na papel kung saan nakasulat ang Calling All Pretty Girls. This month lang nang i-anunsyo ni Jennie na magkaka-solo comeback siya in partnership with Columbia Records. Di pa tapos ang ating chikahan tonight, kaya dyan lang kayo mga kapatid. Abangan, PBA player na si John Amores nakuha na ng video na namamaril daw sa gitna ng kalsada sa Lumban, Laguna. At bagong series ni Donnie Pangilinan at Bel Mariano, tuturuan daw tayong mag-detect ng red flag. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa pool sa video ang pamamaril ng PBA player na si John Amores sa Lumban, Laguna. Sa kuha ng CCTV kaninang hapon, makita nakaangka sa motorsiklo si Amores. Buwaba siya, saka hinabol at binaril ang isang lalaki sa gitna ng kalsada. Base sa investigasyon, nagkaalitan ng dalawa sa gitna ng paglalaro ng basketball. Hinamon daw ni Amores ng suntukan ng biktima hanggang sa nagkahabulan sila at nauwi sa pamamaril. Hindi naman tinamaan ng biktima habang nakatakas si Amores. Matatandaan noong November 2022 ay nasangkot din sa gulo si Amores. Nagamok siya at nanapak ng isang fan sa gitna ng basketball game sa NCAA. Don Bell fans, this is it! Muling magpapakilig sina Donnie Pangilinan at Bel Mariano sa bago nilang serye na How to Spot a Red Flag. Yan at iba pang chika sa report na to. Press con pa lang, nagumapaw na ang chemistry ni Donnie Pangilinan at Bel Mariano para yan sa bago nilang serye na How to Spot a Red Flag. Base sa post ng Dreamscape Entertainment, light romantic drama ang tema ng series. Bukod sa Don Bell, inanunsyo na rin ang iba pang cast gaya ni Maylene Dizon, Benji Paras, Christian Vasquez, Angel Aquino at Jameson Blake. Huling nagtangbal ang Don Bell sa serye na Can't Buy Me Love. Kung kailan yan ipapalabas, yan ang dapat nating abangan. Hashtag Proud Daddy naman si Zanjo Marudo sa kanyang latest IG story. Sa picture, kalong ng aktor ang newborn baby nila ni Rhea at Haide. Hindi pa naman nila nire-reveal ang gender at pangalan ng kanilang baby. Last March lang, nang ikasal sina Rhea at Zanjo sa isang civil wedding ceremony sa Quezon City. Para naman sa mga naubusan ng tickets sa upcoming concert ni SB19 Josh, worry no more! Nagdagdag pa ang P-pop artist ng additional at limited slots para sa kanyang Lost and Found album concert. Mabibili yan sa kanyang official website. This Saturday na ang concert ni Josh sa New Frontier Theater sa Quezon City. At yan ang latest and hottest sa showbiz tonight. Ako si Johnny Alipon. Happy Wednesday mga kapatid! At para naman sa ating pabaong pampa-good night, may nahanap kaming asong mahilig sa pandesal. Oy, sa tuwing malilinig niya ang salitang pandesal, nagiging hyper ang fur baby. Panda! Bili tayo pandesal! Nag-flying kick sa pinto si Panda nang sabihin sa kanyang nandyan na nga ang nagtitinda ng pandesal.
Pero prank lang pala yan ng mga fur parent ni Panda. How cruel. Mahilig daw kasi ang kanilang aso sa pandesal simula pa noong pandemya. Ayon sa uploader, araw-araw silang bumibili sa naglalako ng pandesal. Nasira pa nga ang lock ng kanilang pintuan dahil sa pagtalon at pagbangga ni Panda para habulin ang paborito niyang pandesal. Yan ang tunay na Kung Fu Panda. Di ba siya nalito? Aso siya pero panda yung okay naman siya sa pangalan. Buti lang, lapit ang Biyernes. Mga kapatid, 91 days na lang at Pasko na. At yan po ang 45 minutong pag-iman sa malagang headlines. Balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami inyong kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mayan Los Baños. Ako naman po si Ed Lingao. Magandang gabi.